Oy guys, tignan mo yung tatay ko kumukuha ng mga broccoli. Hello guys, good afternoon again Canada and good morning Philippines. Time now is 1:56 PM dito sa Canada and madaling araw sa Pilipinas. So every Sunday guys, nagpupunta kami sa church. So every time after kami mag-church, doon kami nag-grocery for week budget na naman ng food. Kasi hindi kami nagpapasobra masyado dahil nga yung baon nila sa school, yung baon namin sa work. So binabudget lang namin dahil kapag ka sumusobra, minsan nasisira na and hindi na maganda. So, ang ginagawa namin guys, every Sunday, mag-grocery kami for the whole week na food namin. Let's go. Ayan guys, dahil nandito kami sa Pickering at alam namin kasi ito lang yung blue sky dito sa may bandang Durham area. Nandito na kami guys sa Blue Sky and mag-start na kaming mamili ng budget for the whole week. Yan, kaming apat ulit, kakatapos namin sa church. Eco bag? Lakas pa rin ng hangin, tsaka malamig pa rin. Tara, tara. Guys, tara. Lakad. Ito pala yung Blue Sky. Blue Sky Supermarket. Ayan si Kuya Reyes. Asan si Ian? Ian. Malamig pa, no, Soy? Opo. Tara, pasok muna tayo. Peanut. Field girl. One lettuce. Meron pa sa bahay isa. Hawakan niyo ko na. Golden corn, ang mahal, oh. So ito parang $7, $6.99 na guys. So ito pang diet meal. Yung cauliflower. Nakaano pala tayo ngayon guys, oh. Korean hairstyle. Kumukuha siya ng pang sinigang. Eggplant. Pakita mo, Soy. Eggplant. Tapos sitaw. And then kukuha siya ng okra. Kasing okra. Mamahal ng okra eh. Tignan mo, oh. Ganyang piraso lang, oh. $33.
Cucumber. Cucumber is 2 for 250. So 125 each pag dalawa. Pag isa 199. Dapat meron akong ano pala, yung stick. Kuha ko nga plastic. Anong gusto mo, Soy? Sabihin mo dito kung ano yung gusto mo. Carrots. Kuha mo plastic sa Carrots na may pear. Oy guys, tignan mo yung tatay ko kumukuha ng mga broccoli. Put it in the basket. Let's go. What's yung basket? Come here, too. Small asparagus. Sige, kuha ang isa lang. Asparagus, 188. Hindi ba pwede? Yan guys, Isa lang. pinag-iisipan namin kung ano yung ingredients ng Bopis. Kasi last time nagmenudo ako, nakabili ako ng baga. So nalito ako guys, yung baga lang, yung kidney pala is, ano kasing kidney? Bato. Tapos yung liver, atay. So, nagmenudo ako, nabili ko baga. So, ngayon, magbobopis kami. Hindi namin alam kung ano yung additional ingredient ng bopis. Lalagyan natin ng... Kasi ano yun, mami? Lungs. Hindi ba Baga. O, liver. Liver, atay. O, tapos ano pa? Heart? Heart ba? Heart? Sa mga may alam guys, pa-comment. Hindi namin alam kung ano yung... Pero bibili kami ngayon para next time alam namin kung ano yung ingredient ng bopis. Ano ba yan? Pork kidney. Kidney ba guys yung sa bopis? Alam ko kasi carrots, bell pepper, ano pa ba yung sahog nun? Laban mo. Yung sinigang ba? Kompleto ka na? May gabi na ako. May pork ka na? May pork liempo? Liempo na lang. Pero wala akong ano. Wala akong dahon. Ito guys, yung breast dito. For example, ito. 121 pounds is $6 and 4 cents. Chicken breast boneless. Ito, mami. Ito. Ito, tatlo. Oh, 8.58. Pang sa chicken, ano nila yan schnitzel nila. Meron ka doon, nakababad na. Okay. Madalas kaming bumili nito guys kasi ginagawa namin chicken schnitzel, pambaon nila sa school. Tapos yung pinakita ko na pang diet ko is yung chicken breast na igigisa lang sa... Ano yung panggisa mo doon pag sa chicken breast? Garlic. Oh, yung garlic lang. Parang ano lang siya. Simpleng-simple lang. Siya lang yan, pang spaghetti. Ito guys, chicken leg meat boneless. Naka-sale siya ng 40 cents. Bili na tayo. Yeah, ayun. Yeah, no problem. Wala pa. 2 pounds 40. Yeah. And also 2 pounds for regular ground beef. 7. That's all. Thanks. Okay, let's go.
Papalitan mo? Sige, pili ka mas maganda. O ito, maliit kasi ito kaysa dito eh. Tapos na kami guys. Ayan, napuno yung basket natin. Tignan natin kung magkano yung inabot. Ayan guys. So may mga meat, may hipon, may calamari, Chips. may chips, may gulay. Pila muna tayo. Here now, guys, we are gonna go check out and pay for the stuff we have bought, and then we are going home after, guys. Here, I'm gonna help them. So guys, here in Canada, no one here uses a bag that they bought. Malisoy! Ay! Kasha kuya? Okay ka na? Hindi, bigyan mo yung ano sa akin. Mabigat ba yan kuya? Akin na yung mabigat. Akin na yung mabigat. Doon ka sa dulo. Palabas na kami, guys. It's really windy out here. Pupunta na kami sa kotse namin. Malamig dito. And guys, mabilis lang. Tapos na tayong mag-grocery. Marami-rami rin tayong nabili guys. And I think umabot tayo ng 150? 52. Dun sa mga binili natin na yun guys, 152. Oo. Yun po yung binayad namin. So usually guys, ang budget namin every week is 200. 200 a week. Para sa aming apat na yun. Ang lamig pa rin. Ang lamig pa rin sa labas. Yun lang guys. After church, grocery, and then uuwi na. Oh, gusto nga namin sanang magbike. Yun nga lang. Parang negative. Feels like ngayon is parang negative 3. So heto guys, sa halagang $152, ito yung mga nabili namin today. Merong hipon, ground beef, yung crab meat, stiko nila, spaghetti sauce, hoisin sauce, mantika, ayan lahat guys. Tapos mga gulay. Tapos yan, mangwan. Gusto ni kuya ng mangwan. Tapos yung egg. Yung chicken. Yung chicken na nabili namin, ayan guys. Binibake na. So ayun guys, muling nagbabalik. Ang oras na dito ngayon is 4:20. Tapos na halos tayong mag-prepare for baon sa next week. Pag yung mga baon natin sa work. Para sa mga bata naman, nagluluto si Mrs. every morning. So yun yung mga binabaon nila, paiba-iba. So bukas,
plano nila is spaghetti. Isa pa guys, with regards naman sa budgeting, although iba-iba naman yung way ng pagbabudget ng mga nakatira dito or kahit saan man. Sa amin kasi guys, ang number one namin na pinapriority, dahil yun yung pinakamahal, is yung apartment. So, ang apartment and insurance ng car, tapos monthly payment ng car, and then utilities ng bahay, tulad ng electricity, hydro, yan, kasama yung mga yan. Tapos yung groceries, yun nga, yung pinakita ko kanina, yung pinakita namin na nag-grocery kami. So, isa din yun sa mga binabudget. So, ang ginagawa namin guys, nililista namin lahat ng out namin, lahat ng gastos from a single cent, para ma-monitor lang namin kung paano yung way ng budgeting namin. Tapos, ang ginagawa ni Mrs., lahat ng ginagastos namin for the whole week, nililista niya. And then, lahat ng savings namin, nakalista din. So, lahat ng binabayaran namin guys, is alam namin kung saan napupunta yung sinusweldo namin. So, ganun kami nagbabudget guys. And then, we make sure na hindi kami masyadong maluho din. Kasi, number one problem dito sa Canada, kapag, of course, katulad nung sasakyan, pwede mo siyang bayaran ng weekly, pwedeng bi-weekly, pwedeng monthly. And then, merong 0 down payment, merong 10% down payment. So, madali yung access guys. And then, lahat ng tao dito, basta may trabaho ka, meron kang credit card. And then, yung credit card mo, pag nagagamit mo, tumataas yung credit limit niya. So, yun guys, iba-iba naman tayo ng point of view pagdating sa budgeting, pagdating sa loans or credits. Pero yun lang guys, ang para sa amin lang, kapag kasi kami yung nawalan, mahirap. So, ang palagi naming iniisip, kailangan meron kaming extra money. Kapag ka nagsusweldo kami, meron kaming nasa-save. Yun lang yung pinaka way namin. And then, syempre, priority din namin na makapag-ipon para if ever man, makapag-down kami ng sariling bahay dahil napakamahal guys ng rent ng mga bahay dito. Actually, mahal din naman yung mortgage. Kasi, syempre, uutang ka sa bangko ng napakalaki. Yun nga lang, ang difference niya is kapag ka nagmo-mortgage ka kasi, mapupunta na sa yung binabayaran mo. Katulad lang yan guys ng nag-list ka ng sasakyan compared dun sa nag-finance ka ng sasakyan. After ilang years, kapag natapos mo yung finance, sa'yo na. So, ganun lang din yun guys. So, pero kami, wala pa kaming pang down payment. So, magtitiis muna kami sa apartment na to. Although hindi naman kami nagmamadali dahil siyempre bago lang din talaga kami dito. So, tiis-tiis lang kami muna and sipag over time. So, and prayer. Kayo guys, comment kayo kung paano yung budgeting nyo dito sa Canada. Kasi baka may mapulot kaming way or may mapulot kaming aral kung paano kayo nag-save. Kasi karamihan dito guys, may mga part-time, may mga double jobs. So, kami gusto man namin mag-double job. Siyempre, yung mga bata, iniisip din namin na kailangan may kasama sila sa bahay. Ito pala yung secret natin guys na baon ko palagi, breast chicken.
So yung guys, natapos nang mag-prepare lahat ng baon and matutulog na si Mrs. Ako naman, lulutuan ko na niyan yung mga bata for dinner nila. So ako naman yung magluluto para magpahinga na siya. Ganun lang naman dito guys. Kailangan tulungan lang. Kapag pinag-prepare niya ako ng mga baon ko, lulutuan ko naman yung mga kids kasi hindi pwedeng lahat siya eh. Kasi kailangan niya pang matulog para mag-work siya mamaya. Ako naman nun, umaga ako mag-work. So, palitan lang kami. Alternate. Kaya para may kasama yung mga bata and may school na bukas. So, hanggang dun na lang muna guys. Dahil after akong magluto, mag-gym muna ako and sana guys, abangan nyo pa yung mga susunod naming videos and pa-like and subscribe. God bless all and have a nice day. Good morning ulit sa Pilipinas and good afternoon dito sa Canada. Bye guys!